So yun tol, ito yung ano ito yung diet plan mo, ito yung workout plan. Send ko lang yung picture mamaya. Bale, isa-isahin ko lang ito ng mabilisan. Okay? So, kwan ko lang yan, naka-arrange naman yan. So, bale sa, syempre, number 1, protein. Egg. So, mag-egg tayo. Yung pinaka-source ng protein natin, number 1, large to XL. Pagdating naman sa chicken, number 1 yan din, chicken. Tapos, sunod, fish. Yan, nakasunod-sunod naman to. Tapos sa lean, sa beef, lean. Sa pork, kumari, lean din. Ano yun, ingat na lang sa pagkonsumo, lalong-lalo na sa beef. Kasi, syempre, nakakagout yun, red meat yun. Kahit na 2 to 3 times lang, meal. Or 2 to 3 times ka lang na kumain ng ng lean beef tsaka pork. Okay na yun. Ang pinaka main source mo lang dito is yung pagdating sa animal, egg, chicken, and fish. Yung fish, dahan-dahan din. Baka masobrang ka din sa sardines. Taas din yun. Pili ka lang ng mga fish na medyo mababang purine. Tapos, sa carbohydrates, rice, potatoes, kamote. Tapos, yun yung rolled oats. Rolled oats. Kung walang rolled oats, pwede rin ng kahit na yung available dyan na oats. Instant. Pwede rin ng instant, pero kung mas maganda yung hindi instant. Pero kung ano yung available, sige. Pwede. Basta oats. Iwas na lang sa kumari instant. Pero kung wala talaga, instant na lang. So next tayo, yun yung source ng protein natin. Yung rice, patatas, kamote, rolled oats. Tapos yung mga iba pang mga carbohydrates, mga whole. Huwag yung mga process. Okay, huwag yung mga process. Baka tinapay, hanggat maaari, konti lang. Kung nakasanayan mo yan, konti lang. Konti lang. Dahan-dahanin natin. Hindi natin bibiglayin yan. Patatas, kamote. Yan. Number 1, kamote. Ang tagal mong magutom pag sa kamote. Pero dito pa lang sa lean protein, sa mga protein mo na kinakakainin, matagal ka rin dyan na gugutumin. Kasi calorie deficit tayo. Tapos sa fruits and vegetables naman, yan yung pinaka-source ng vitamins and minerals natin. Okay naman halos lahat. Iwas na lang konti sa medyo matatamis na prutas. Okay, yun lang. Green leafy vegetable, good. Basta hindi yung mga dried, yung mga, alam mo yun, yung galing sa mga pakete-pakete na process, iwas tayo dun. Maaari yung totoo na prutas tsaka gulay. Tapos next, hydration. Since calorie deficit tayo, tubig lang. Tapos pag kape, black coffee, tas walang sugar din. Kung nagsusugar ka dati, kungari, sabihin natin na 1 teaspoon ng sugar mo, bawasan natin ng 1/4. Gradual tayo na magbabawas. 1/4. Pag kaya naman, kung total wala, okay, sige. Sa black coffee, tapos hindi siya instant, hindi yung mga 3-in-1, hindi. Yung talagang kape, hindi instant. Kumbaga, gawa ang bahay. Next, sa fats, coconut oil. Okay yan. Pang budget meal, coconut oil. Pero kung mayroon kang available dyan na itabi na olive oil o kaya avocado oil, ayos rin. Pero alam ko mahal yun eh. So ang ginagamit ko, madalas coconut oil. Minsan olive oil. Mahal kasi yung olive oil dito. The best, yun.
coconut oil. Tapos, yung sa fats, hanggat maaari, konti lang ang konti lang ang ikonsumo natin doon. Kung prito, siguro may mga non-stick naman, or discard na lang sa pagluluto. Yun. Tapos, whole foods palagi tayo hindi tayo kakain ng mga restaurant. Yan. Pero may mga restaurant na gumagawa nagsuserve ng food na from raw talaga, yung ginagawa talaga. Hindi siya yung pang bumibili lang ng instant noodles. Kung noodles, hindi yung bibili lang ng instant tapos ihahalo tapos isa-serve, hindi. Kung ginagawa naman siya, okay yun. Pero syempre, konti lang. Hindi pa tayo kasi since calorie deficit tayo, hindi tayo nagtatrack muna. Hindi tayo magtatrack. Pero dapat magtatrack. Pero para sa akin, wag munang mag-track. Ang unahin natin is kumain tayo ng mga healthy bago tayo pumasok sa pagbibilang ng calories. Yun. Lifestyle muna baguhin natin. Eat healthy foods. Yun, next, low sodium. Yun nga. Low sodium, hindi maalat kung maaari, yung pampalasa mo lang asin or patis. Yung mga betsin, mga monosodium, ganyan, iwas tayo dun. So, ang pampalasa lang natin is asin. Yan po pwede, hindi naman stricto. Pero kung gusto mo nang may patis, sakto lang din. Yun. Basta iwas lang sa sodium. Usually kasi mga matatas sa sodium yung mga nasa process. Okay, yun. So, tapos yun, pangapat, no refined sugar. Ito, mahilig tayo kasi sa mga tinapay. Ewan ko, sa iba. Ewan ko din kung natripan mo dati yung tinapay na kumain. Ako ngayon kasi, yung mga produkto ng bakery, dito is puro number 1 dyan kasi may ingredients sila is refined sugar. Ayun, so iwas ako dun. Iwas tayo, syempre. Masama yun yung refined sugar. Bukod sa mataas ang calorie na bigay. Yan. Yung mga produktong pag bumibili ka sa grocery, yun, maaaral mo na yan ngayon. Punta ka sa likod, tignan mo yung ingredients. Kung may refined sugar, pass. Pero kung kailangan talaga, kuha, tapos konti lang, tikim lang, ganyan lang. Huwag pahirapan yung sarili na natitempt ka ng kumain. Konti lang. Mamaya na yun, tungkol dun sa pagkocontrol. Next, no refined carbohydrates. Yan, bakery product, mga produkto ng bakery. Sa lahat ng duman sa bakery, tinda ng bakery. Halos lahat yan, refined carbohydrates yung mga yan. Duman sa maraming proseso. Yun. Kung maaari, doon tayo sa yung carbohydrates natin, yung whole. Okay, yung whole. Hindi duman sa proseso. Sa bahay, ginawa. So, yun yung mga naka-check dyan. Yun. Dapat tandaan. Tapos, yung avoid, ito medyo general, naka-general na yan. Madami nang tatamaan dyan. So, number 1, processed food. Yun. Processed food. Tapos, sunod, sugary drinks. Yun nga. Tapos, alcohol. Sa alcohol, kung kaya, totally wala. I-stop. Pero kung hindi kaya, konti-konti lang ang pagbawas para di mabigla. Next, fast food. Parang ako, hindi na rin masyado nagpa-fast food. Siguro sa isang buwan, mga dalawang beses lang. Kuminsan wala. Yan. Tapos, bilang pa, kinakain ko. Yossi, bawal din. Instant, lahat ng mga instant, ito. Instant, tapos canned goods. Under naman ng process yung mga yan. So, yan, bawal yan. Kailangan ng alamin.
Tapos, kung may mga tanong naman dito, especially sa, ito sa egg. Sa egg naman, kung okay naman yung ano, yung okay lang naman sa yung large or XL. Kung ano yung available, sige. Hindi mo na tayo magbibilang. Pero, ang suggest ko lang dito, kung egg, pagdating sa egg, is kahit na 2 eggs lang muna, kaya 3 eggs. Yan. Breakfast, lunch, tsaka dinner. Yun. Sa tofu, yung sakto lang din. Okay, yung saktong busog. Kung kayang mag-control na kung ano yung usually na dami na kinakain mo, gawin na lang. Pwedeng bawasan mo ng 1/4 o kaya kalahati. Tansya lang muna. Kasi, saka muna tayo mag-calorie deficit, yun nga. Babaguhin muna natin yung kinakain natin. Kasi dati, mahilig tayo sa mga geto. Yung mga bawal. So, dahan-dahan mo natin para di mabigla. Di mabigla yung ang lasa. Para ma-enjoy mo, ma-enjoy pa rin yung healthy foods. Ano pa ba? Sa carbohydrates, yun. Yun lang kasi yung ano ko rice, patatas, yun lang kasi yung ano ko dito, kamote, nilaga lang, rolled oats, usually ang rolled oats, ginagawa ko lang sa morning, tapos, before workout, yan, pwede. Lagyan mo ng peanut butter, isang kutsara, tapos banana, o under naman ng fruits yun. So yung fruits naman natin is okay naman lahat, basta hindi siya yung mga dried, ganyan. So yun lang, hydration, tubig lang, tsaka kape, black, ano pa ba, juice, mga galing talaga sa prutas. Yan. Ayun, so pag-usapan natin yung siyempre baka sakali may cheat day. Wala naman problema sa kung titikim ka. Hindi naman yung sobrang stricto. Hindi yung totally talaga zero. Hindi, kasi ako din, kung tumitikim lang din naman ako. Kung may nakahain dyan na, halimbawa, soft drinks, isang look lang. Matanggal lang yung cravings. Kasi yung tataas ang cravings mo dito sa part na to Sigurado ako. Ghrelin hormone ata yun. Basta yun, tataas yung cravings mo dito. Sigurado ako. Kaya, okay lang na pag natitempt ka, meron dyan sa pagkainan. Tikim lang. Pero yung tikim-tikim, pag naparami sa isang araw, ganoon din yun. Yun lang. Talagang control. Control lang dito pagdating sa diet. Pag may mga tanong pa, ito pa pala, chicken. Sa chicken, pagdating sa protein, sa chicken, breast, kung maaari, breast. Kasi 100 grams of chicken breast, cook, equivalent to 31 grams of protein. So, yun. Pwede na yun. Kungari, lunch mo, 100 grams of chicken, busog ka na yan. Kasi, mabilis makabusog ang protein Or medyo full ka na yan. The next meal, dinner, 100 grams ulit ng chicken breast. Hindi naman dapat every meal chicken breast. Okay? Hindi pa naman kasi tayo nagtatrack. Hindi pa tayo bibilang ng mga macros. Enjoyin mo lang. Enjoyin mo lang yung mga whole foods. As long as naiiwasan mo tong mga bawal, okay. Tapos moderation na lang dito sa mga good.
Kasi kahit na good foods yan, kahit na whole foods yan, kung sobra din, masama din. Siyempre. So yun, pag may mga tanong pa dito, pagdating sa diet, yogurt pa pala, okay yan. Okay ang yogurt. Pag may mga tanong naman dito, pwede naman din sa akin na PM mo lang ako. Tapos, ayun, sagutin. Tapos, pagdating naman sa, if ever may mga tanong tayo, may sisend naman ako sa inyo ng mga pina-follow ko para yung mga hindi ko nasabi, maaring doon mo makuha yung sagot. Kasi malawak Palawak ng palawak yan habang tumatagal. So yun, basta ang goal lang natin dito is lumipat tayo into healthy lifestyle muna. Kahit na kahit na ang balak natin is mag-lose ng weight. Kasi pag automatic yan, pag mag-lose ka ng weight, calorie deficit ka. Manghihina ka ng konti. Pero saka na yun, hindi ka manghihina dito. Kasi pagdating naman sa workout, ito lang. Hindi ka basta-basta manghihina dito. So ang workout natin, umpisa natin. Simple lang, ang iksi lang ng workout natin. Yung workout natin is 30 to 45 minutes walking, 7 days a week. Number 1 yan. Pinaka-effective yan na pangpatunaw ng taba. Kasi ang goal natin matanggal yung taba. Okay? 30 to 45 minutes walking 7 days a week kung kaya tol. Kung hindi naman kaya dahil this week parang ngayon busy ka, syempre medyo magigilty ka. Okay lang yun na magilty ka. Gawin mo na lang na motivation yun para pagka naging free time mo or may free time ka na, sakto merong 45 minutes akong free time, lakad lang, hindi yung nagmamadali, enjoyin mo lang lakad. Tignan habang naglalakad lang, nagsa-sounds ka or tumingin ka sa paligid. Yun lang. Tapos tip, pag merong pwedeng lakarin na pa-incline, lakarin mo yun kasi mas mabilis mag-burn ng mag-consume mo ng calorie at saka ng fat yung paakyat na walk, paglalakad. Next, squat. Yung squat natin, yung squat natin, body weight lang. Hindi tayo muna gagamit ng weights muna. Body weight. Kasi yung body weight natin is sapat na yan muna. I-adapt muna natin yung katawan natin pagdating sa workout. Parang ganoon din dito sa diet. Tapos, sa squats, body weights, 3 to 4 sets of 30 reps sa week 1. Tapos 40 reps sa week 2, 50 reps sa week 3, 60 reps sa week 4. Ganito, kung sa week 1, 30 reps per set ang goal natin, pero pagdating mo ng 3 sets ay ubos ka na at hindi mo makukumpletong 30 reps, failure ka na nun, okay lang. Okay lang. Sa next na workout mo, yun ang i-goal mo. Kapag pag easy na sa yung 30 reps, sa 4 sets, magja-jump ka na sa 40 reps. Progressive overload tayo. Yun. Week 2 yun. Tapos ang rest day, ang rest day natin, kahit na 2 days after ng workout mo. Kunwari, nag-squat ka ngayon. Nag-squat ka ngayon. Wednesday, Thursday, Friday. Wednesday, Thursday, Friday. Saturday, saka ka mag-i-squat ng 30 reps. Yun. Basta ang goal mo is 30 reps. Pag nakompleto mo na yun, magpo-progressive ka na ng susunod, magpo-40 ka na add na ng 10 na reps. Hanggang week 2 yun, tapos week 3 hanggang week 4.
Yung week 4 mo, 60 reps. So, yun. Yun yung goal mo. Kung gusto mong targetin yung 30 reps, gawin mo sa 1 week, mas maigi. Yun lang. Pero, yun nga, kahit na 2 days, ang pahinga mo, rest day. When the future first arrives, we often don't recognize it. Next, Interactive brokers found yun, Thomas sa stretching. Edison brought the future Before to workout, American dynamic Stock Exchange stretching. in 1983. Okay? Before workout, dynamic stretching. Then after workout, static stretching. Today, Interactive Brokers continues to push Kasi finance pagka forward with the latest static kasi sa una, technology to increase nakarelax yung success. muscle mo dun. So parang aantukin ka. To Interactive Brokers. So mas maigi before workout, dynamic stretching. Yun. Madami dyan sa kahit na siguro ang dynamic stretching mo 5, basta tatama lahat, upper and lower, na stretch mo, okay yun. Ngayon, pwede ka ba na, siguro naisip mo, pwede ka ba na magdagdag ng mga workout, halimbawa, body weight na push up, yung nakasupport yung knee, okay lang din yun. Okay lang din yun. Pero, yung nakaluhod ka, tapos nagpo-push up, pwede yun. Kung naisip mo na yung classic na push up, pwede rin, pero kasi sa bigat kasi ng katawan, maaari ka pang ma-injury. Ang goal natin is palilitin, pagagaanin muna yung katawan bago tayo mag-jump sa ganun na program. Doon na papasok yung machines or push up na regular. Kasi para sa akin, pag magpo-push up ka ng regular, kahit sabihin natin na kaya, okay, kahit sabihin natin na kaya, mas maigi pa rin yung magaan pa rin yung katawan, tapos ready yung katawan na mag-push up ng ganun klase. Ready ka na sa diet, ready ka na dun sa katawan. So, internal tsaka outside. Dahan-dahan lang tayo. Mas maigi yung ganun. Tapos yun, kung gusto mong mag-push up, wall, sa wall ka na lang, nakatayo, pwede din yun. At least may naka-assist, nakatayo ka, wall push up. Okay? May tama ba yun? May tama at may tama yun. As long as gumagalaw ka, gumagalaw ang muscle mo, nasisira yan, o di kaya nalilito yan kung ano yung ginagawa mo kasi hindi mo naman usually ginagawa, nagbi-build pa rin ng muscle yan. The more na marami kang binibuild na muscle, the more na bumibilis ang metabolism mo, yung muscle, kakainin niya yung, or kukonsumuhin niya yung taba. Yun. Ano pa ba? Yun lang muna sa ngayon. Tapos yun, send ko lang yung mga kailangang i-follow para at least pag nakikita mo sa nag-i-scroll ka, kung free time mo, kaya habang nagpapahinga ka, rest time, habang nag-workout, pwede mong i-check or mapadaan sa wall mo, newsfeed, panoodin mo lang, send ko lang yung link. So yun lang muna sa ngayon, tol. Itong kwan natin is good for 4 weeks. So ilan yun? Parang isang buwan kang maglilipat ng lifestyle. So yun. Ito pa pala. Magkape ka bago ka mag-workout. Yun na yung pre-workout mo para hindi ka antukin. Ako nagkakape. Black. Yun na yung pre-workout ko. Kung minsan, nagka-carbs din pero konti lang para may energy. So sa diet to la, kung ano yung amount na dating kinakain mo, bawasan mo na lang siya ng 1/4. Yan.
tansya-tansya lang muna ng magbawas ng 1/4. Tapos pag kaya na, 1/2. Hanggat sa matapos natin yung week 4. Ano pa ba? Yun, yung calorie maintenance mo kasi pala is 2,900. Yun yung calorie maintenance mo. Kinumpit ko lang dito sa TDE calculator. So, yun yung 2,900 calories ang i-maintain mo sa isang araw. Pag ganyang state, sedentary. Yun, sedentary ba yun? Ayan, sedentary nga. Sedentary lifestyle. 2,900. Based sa ano mo, sa weight tsaka sa height. Pero mag-iiba yan. Pag nag-workout ka ng susunod na plan, mag-iiba na yun. Doon na tayo magko-compute. Yun. So, mas medyo komplikado yun. So, yun lang muna. Pag may tanong, chat ka lang. Sige, With tol. Asana, AI is no longer a tool, it's a Ano ito? teammate.